Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Okay, isang magandang hapon, tanghali po sa atin lahat. Ito na naman po ang inyong lingkod, Feni Codemos, para sa ating Balitang Halian. Pero bago yan, tingnan natin ang ating kakalsadahan sa araw ng Friday. It's Friday time. Ang Balintawak Toll Plaza, ayan po. Medyo dumadami lang sa pagbabayad to eh. Toll sa toll, ng toll. Sa mapulang lupa, sa ano ba yan? Mapalong na. Sa mapulang lupa, ayan, naku, tingnan natin mabuti ha. Ayan, sa mapulang lupa, Valenzuela po, ayan, passable naman. Although, meron yatang nasiraan dun, oh. Kanyang truck. Truck ba yun? Nasiraan na yan? Ayan. Sa Mindanao Toll Plaza naman, ayan po ha, tingnan natin. Medyo ang pa-southbound, medyo nagkakaroon lang ng ng pagdami ng mga nakastop, no? Sa May Kawayan, passable, pero mukhang service road yun, RB. Yung sa kabila, no? Medyo nakahinto lahat, oh. Traffic doon. Ang Bukawi Plus, Toll Plaza, ayan, passable naman. San Fernando, hindi pa yun, baka mamaya kasi marami mag-uuwian na naman for a 2-day na nila, di ba? Ayan po ang kabuuan ng ating mga kakalsadahan. Ayan, medyo wala pa namang traffic na nakikita. Ang gusto ko, alam mo sa susunod, ang EDSA. Ang EDSA tingnan mo, di ba? Okay, at siyempre kabuuan ng ating mga balita rito sa ating kakampi online. Ayan. Sa ulo ng ating mga balita, 13 taong gulang estudyante pinasabog ang ulo. Pangulong Marcos inawat paghuli sa mga e-trikes, e-bikes sa Metro Manila. First Lady inaming may tampo kay Vice President Sara. Pangulong Marcos pasok sa 100 most influential people of 2024 or 2024. Ayon sa Time Magazine, 2018 milyong shabu na sabat sa NAIA claimant Timbog. Bago ito? Bago lang? 40.7 init posible hanggang Mayo ayon sa Pag-asa. Lalaking utas sa tandem. Driver na expired ang lisensya pwedeng mag-renew ayon sa LTO. Bago tayo magdire-diretso sa ating programa, mag-ulat panahon kaya muna tayo kasi nakikita ko yung 40.7 init ayon sa Pag-asa. Tingnan natin. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update. Kasalukuyan, halos buong bansa ay nakakaranas po tayo ng clear sky. At wala po tayo nakikitang papalapit na makakapanaulap na posibleng magdadala ito ng malawakang pag-ulan. Wala rin po tayong binabantayan o namomonitor na LPA o bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayong araw, inaasahan pa rin natin na magiging maganda at maaliwalas na panahon sa bansa. Inaasahan pa rin natin ang malinsangan na panahon, lalo po sa bandang alas 10 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Kahit na makakaranas po tayo ng maganda at maaliwalas na panahon, may chance na pa rin po ng mga sandaling pag-ulan sa bansa, lalo na po sa bandang Visayas at sa Mindanao. Dahil sa mainit na panahon, mataas pa rin ang temperatura matatala sa Metro Manila na aabot ng 35 degrees Celsius. Sa Tuguegarao, aabot po ng 38 degrees Celsius. Dako tayo sa ibang bahagi ng ating bansa.
Aabot po ng 34 degrees Celsius sa Calayan Islands, Puerto Princesa City, ganun din po sa Zamboanga City. Bahagyang mas mataas pong temperatura sa Metro Davao na abot ng 35 degrees Celsius. Sa ating 3-day weather outlook, inaasam pa rin natin ang epekto ng ridge of high pressure area at easterly sa bansa. Kaya sa sunod 3 araw, magiging maganda at maliwas panahon sa bansa. Sa Metro Manila, mataas pa rin po ang may tatalang temperatura na abot ng 35 degrees Celsius. Sa Baguio, 26 hanggang 27 degrees Celsius. Sa Legazpi City, 32 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas, sa Metro Cebu at sa Metro Cebu, inaasahan po natin na forecast maximum temperature ay abot ng 32 degrees Celsius. Sa Iloilo City, 32 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Tacloban, inaasahan po natin na aabot ng 32 degrees Celsius. Sa Metro Davao, ang forecast maximum temperature ay aabot ng 34 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City, 32 degrees Celsius. At sa Zamboanga City, 33 hanggang 34 degrees Celsius. Mamaya po ang araw sisikad sa ganap na 5:14 ng umaga. Ang araw lubog sa ganap na 6:11 ng hapon. Yan po ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po si Alzardi Aurelio. Ayan, dako na po natin ang ating, parang may echo, ano? Ang ating kabuuan ng mga balita. Habang papasok sa school, isang grade 8 student ang binaril sa ulo. Habang naglalakad papasok sa paaralan sa Barangay Banyaga, Agoncillo, Batangas, kamakalawa ng umaga. Hindi na naisalba ang buhay ng biktimang si Jenny Balakwit, 13 years old, estudyante ng Banyaga National High School at residente ng naturang barangay. Babae ito. Sinabi ng Police Major Broderick Noprada, officer in charge ng Agoncillo Police Station, alas 6 ng umaga nang mangyari ang krimen. Hindi inakala ng mga taong naroon sa pinangyarihan ng krimen na babarilin ng suspect ang bata na akala nila ay naghahatid lang din ng estudyante. Bigla na lamang itong nagbunot ng 9mm na baril at pinapatukan ng isang beses ang dalagita. Sabi ni Prado, sa hindi malamang dahilan ay binaril niya ang bata. Yung mga akala kasi nila isang parang naghahatid lang ng estudyante. Actually, may isa nga dong na isang barangay tanod lang nagkabiroan pa o nakabiroan pa ng suspect. Kaso lang hindi niya masyadong namukhaan yung suspect. Mabilis na tumakas ang suspect matapos ang pamamaril. Sinuyod ng kapulisan ang CCTV footage sa lugar at magsasagawa ng backtracking investigation para matukoy ang pagkakilanlan ng salarin. Sinabi naman ng kapatid ng biktima na wala silang alam na nakaaway ang dalagita at wala rin sa kanilang maikwento. Ako, dapat mahuli yan. Ano ba yan? Kaya bawal ang baril. Iinatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Metropolitan Manila Development Authority at mga lokal na pamahalaan na bigyan ng isang buwang palugit bago hulihin ang mga e-trikes at e-bike, tricycle, pedicab, pushcart at iba pang mga katulad na sasakyan na dumaraan sa mga national circumferential at radial roads sa Metro Manila. Ayon kasi sa Pangulo, kailangan pa naman magbigay ng sapat na panahon para mapalakas ang information campaign at malaman ng publiko ang ban sa mga nabanggit na uri ng transportasyon sa mga pangunahing kalsada. Ngayong araw na ito, inuutos ko sa mga MMDA at sa lahat ng lokal na pamahalaan sa Metro Manila na bigyan ng palugit ang mga e-bikes, e-trikes at iba pang apektadong sasakyan
na dumaraan sa ilang tukoy na daan sa Metro Manila. Yan ang pahayag ng ating Pangulong Marcos. Pero nilinaw ng Pangulo, mananatiling bawal ang pagdaan ng mga e-trike at e-bike sa mga piling pangunahing lansangan. Alinsunod sa MMDA Regulation number 24022 Series of 2024. Layunin ng palugit ay hindi muna titikitan. Wala munang multa at pag-i-impound sa mga e-trikes at e-bikes. Kung paparahin man sila ay upang ituro ang mga alternatibong kalsada, maaari nilang gamitin at paalala na rin sa mga motorista ng e-bikes, e-trike sa bagong patakaran para lamang sa kaligtasan at kayusan ng mga lansangan. Sino? Okay. Tingnan muna natin ang balita mula sa labas ng ating himpilan. Kuya Jun. Clamping ng mga motorsiklo sa Maynila, ititigil muna ayon kay Mayor Hani Lacuna. Ito'y matapos Manila Mayor Hani Lacuna na hinggil sa hindi maayos na implementasyon nito. Ayon kay Lacuna, ang clamping ng mga motorsiklo sa lungsod ay pinatupad nila base na rin sa Manila City Ordinance number 8998. Nalinsunod siya na pagkasunduan ng mga alkalde sa iba't ibang lungsod ng Metro Manila. Kasama ang Metropolitan Manila Development Authority. Anya, layunin itong tiyakin na maging maayos ang trapiko sa mga national road at mabuhay lane. Gayunpaman, kaagad ni umanong ipinag-utos ng alkalde ang pansamantalang pagpapatigil dito dahil sa natanggap na reklamo. Nabatid na kaagad naman inatausan ni Lacuna si Manila Traffic Parking Bureau NTPB Director Dennis Biahe upang imbestigahan ang mga reklamo. Samantala, pinaalalahanan din ng alkalde ang lahat ang mga formal na anunsyo tungkol sa bagong polisya sa lungsod ay makikita lamang sa Manila Public Information Office Facebook page o sa kanyang official Facebook page sa Doktora Hani Lacuna. Yan ang naging pangunahing balita sa lungsod ng Maynila. Ito si Junan Sures nag-uulat sa Balitang Hali ng Kakampi Online. Okay. Thank you very much. Yan. Sa pagpapatuloy po ng ating mga balita, inamin na ni First Lady Liza Araneta Marcos na bad shot si Vice President Sara Duterte sa kanya. Ayon sa First Lady, nasaktan siya dahil sa akusahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa isang rally na bangag sa droga ay tinawanan ito ni BP Sara. Higit pa ng unang ginang nasaktan siya dahil gagawin lahat ng kanyang asawa na ipagtanggol ang Vice Presidente. Subalit, tinawanan lamang niya ang isang rally habang tinatawag na bangag sa droga ang presidente. You run together, di ba? Sama-sama tayong babangon muli. Pupunta ka sa rally, tatawagin yung presidente mong bangag, di ba? We will rise together again. You will go to rally, your president will be called a drug addict. You're going to laugh. O yan ang tanong ng ating First Lady. Tama ba yun? Is that right? Even former Vice President Leni Robredo never did that. Yan ay ayon po kay First Lady sa interview ng broadcaster na si Anthony Taberna na nakapost sa social media. Patingnan niyo po, magandang sabihin yan. Ang tinutukoy ni Liza ay ang prayer rally sa Davao City ng ama ni Sara at siyang dating Pangulong Rodrigo Duterte nang nag-akusa kay Marcos na addict. Tinawanan lamang naman ni Pangulong Marcos ang naturang akusasyon. Sa tanong naman ni Taberna kung nag-cross na the line si Sara at kung posible pa ang reconciliation, sagot naman ni Liza, bad shot na yun sa akin. Matatandaan na nagkaroon ng espekulasyon na mayroong hindi pagkakaunawaan ng mga kaalyado ng Pangulo dahil sa issue ng confidential fund ng Department of Education kung saan si Sara ang kalihim.
Pasok naman sa 100 most influential people of 2024 ng Time Magazine si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ay matapos kilalanin ng Time Magazine ang mga hakbang ng Pangulo sa economic recovery matapos ang pandemya ng COVID-19 at kung paano niya inangat ang Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Bukod dito, pinuri rin nito ang paninindigan ng Pangulo sa teritoryo ng Pilipinas sa gitna ng tensyon sa rehiyon. Sa 2024 Time issue o 100 issue, sinabi nito na sa kabila ng mga pangyayaring problema ay sinisikap ng Pangulo na maibangon ang kanyang pamilya at ang buong bansa. Matatandang nakapasok din sa 100 most influential people ng Time Magazine sina Pangulong Rodrigo Duterte noong 2017 at dating Pangulong Noynoy Aquino noong 2013. Samantala, isang highly placed intelligence report naman ang nagresulta sa pagkakakumpiska sa may 218,218,48,000 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ng mga tauhan ng Bureau of Customs. PIDEA, ang makalawa sa Ninoy Aquino International Airport. At nabatid na sa kustodiya na rin ng mga otoridad ang babaeng claimant na si alias Christine Tiranes nang tangkain itong i-claim ang parcel na may lamang bulto-bulto ng shabu. Depensa ng suspect, inutusan lang daw siya ng kanyang boss para kunin ang naturang parcel. Ayon kay BOC Commissioner Bien Rubio, ang shipment na dumating mula Zimbabwe, Africa noong April 13 sa Fair Cargo Warehouse Facility sa NAIA ay unang idineklarang bilang machinery muffler. Ngunit isinailalim sa profiling ng Intelligence Division matapos nakatanggap ng ulat. Nabatid na ang pakete ay pinadala ng isang Isaac Sikore mula sa Harare, Zimbabwe at nakakonsign kay Tiranes. Isinagawa ang operasyon matapos sa pangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inspeksyon sa mahigit 2 tonelada ng shabu na nagkakahalaga ng 13.3 billion pesos sa Batangas kung saan pinuri niya ang mga ahente dahil sa matagumpay na operasyon ng hindi kinakailangan gumamit ng karahasan. Maganda yun ha, di ba? Samantala, sa kanyang panig, binigyan diin naman ni Deputy Commissioner for Custom Intelligence Group, Jubimax Uy, ang kahalagahan ng intelligence gathering sa mga operasyon ng ahensya. Naharap ngayon si Tiranes sa mga kasong paglabag sa Custom Modernization and Tariff Act at Republic Act 9165 o ang tinatawag nating Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dahil sa patuloy na epekto ng El Nino phenomenon o panahon ng walang ulan at summer season, tinataya ng pag-asa na papalo pa ito mula sa 40.3 hanggang 40.7 ang temperatura sa Northern Luzon hanggang sa katapusan ng Mayo. Ayon kay Dr. Ana Solis, hepe ng Climate Monitoring and Prediction ng Pag-asa, nakapagtala na ang Isabela ng 40 temperature nitong nagdaang April 15 at patuloy ang pagtindi ng init ng panahon kaya't inaasahan na ang pagtaas dito ng temperatura. Binigyan diin ni Solis na mas matindi ang init sa nararamdaman sa mga urban area o ang urban heat island. Dahil matindi ang init sa solar heat emission na tumatama sa mga semento tulad ng bato, gusali, kalsada, gawa sa semento. Kaya't napakainit ng pakiramdam sa urban areas lalo na kung lalabas ng establishmento o tahanan.
umaasa naman ang Pag-asa sa pagpasok ng buwan ng Hunyo ay maglalaho na ang panahon ng El Nino tuloy. Makakaranasan ng katamtaman at normal na panahon ng bansa, lalo na ang Metro Manila. Isang lalaki na suwi ng pagbabarili ng riding in tandem sa Taytay Rizal kamakalawa ng gabi. Naisugod pa sa Takano Hospital ang biktimang si Rodjon Torres. Ngunit dead on arrival na ito, bunsod ng mga tama ng bala sa iba't ibang bahagi ng katawan. Samantalang nakatakas naman ang 2 di kilalang suspect, lulan ng hindi na plakahang motorsiklo. Batay naman sa Taytay Municipal Police Station, napatid ng dakong alas 10:20 o 10:20 ng gabi nang maganap ang krimen sa Exodus Floodway, Riverside, Barangay Santa Ana sa Taytay. Nang alamin ng pinagmulan ng putok, nakita umano nila ang mga suspect na pinauulanan ng bala ang biktima at siyak mabilis na tumakas patungong direksyon ng Barkadahan intersection. Sa ngayon, nasasagawa na ng mga otoridad ng masusing investigasyon para maresolba ang naturang krimen. Samantala, maaari nang magtungo sa alinmang tanggapan ng Land Transportation Office o LTO ang mga driver na expired ang lisensya buhat mula ng Abril hanggang Agosto last year, 2023, para makapag-renew ng kanilang driver's license. Ayan na. Ina-anunsyo ni LTO Chief Vigor Mendoza dahil available na anya ang mga plastic card license sa mga LTO offices, particular sa Metro Manila. Niliwanag ni Mendoza na ang mga drivers ay dapat ding mag-renew at kunin ang kanilang plastic license card hanggang April 30 upang hindi magkaroon ng penalty. Anya na-deliver na sa LTO ang 1.6 million plastic card mula sa kabuang 3.2 million, kaya't unti-unti nang maayos ang mga backlog sa mga driver's license, sumabot sa 4.1 million. Iliwanag din ni Mendoza na may takdang araw ang release ng license plastic card upang hindi dumagsa ang maraming tao na pipila sa LTO para dito. Yan ang kabuuan ng ating mga balita. Magpalala muna tayo mula sa ating himpilan. Ay naghahanap ng masarap na pagkain. Halika na, tara. Tara na sa Sincerity Restaurant. Ito'y matatagpuan sa 519 Quintin Paredes Street, Binondo, Manila. Meron din sila sa 238 Banawi Center, Banawi Street, Barangay Manresa, Quezon City. At kung kayo magawi sa ground floor ng Lucky Chinatown Mall, Binondo, Manila. Meron din sila sa Unit 2, 285 P. Guevara Street, Corner Hardboard Street, Little Baguio, San Juan. Meron din sila sa Robinson's Magnolia. Para sa maluwag, malaki, punta tayo sa SM Mega Mall. For your catering and deliveries, please call 8241-9990 and 8241-9972. Is it yummy? Yes. Yes. Sincerity. Ito. Absolute pure distilled drinking water. I love this water. Thirst quenching. Absolute pure distilled drinking water. May pang pamilya na, may pang sports pa at pang personal. At para naman sa ating flag carrier ng Pilipinas, andyan po ang ating Philippine Airlines.
Ayan, gustong-gusto pong sakyan yan ang ating mga elderly kasi safe ka na, safe and sound sa pagsakay at pagbaba ng ating plug carrier. Walang iba kundi ang ating Philippine Airlines. Bago ako magmahal ng iba, mamahalin ko muna ang sarili ko. Mag-iipon muna ako ng Pag-ibig. Pag-ibig Regular Savings. Earn 25 times more sa contributions mo. Ang contributions mo, ipon mo. Mas malaking contribution, mas malaking ipon. I'm worth it. I deserve Pag-ibig. Kumusta? Paalis ka na ba? Kung paalis ka na kabayan, siguraduhin mo ang iyong kontrata. Tandaan mo, kontrata ang importante sa lahat. Ano nga ba ang kontrata? Ang kontrata ay kasunduan ng OFW, ng employer at ng ahensya. Ito ay pinipirmahan ng OFW at ng legal na kinatawan ng ahensya bilang patunay na sila ay nagkakasundo sa nakasaad sa kontrata na may kinalaman sa pagtatrabaho ng OFW sa magiging employer nito. Bakit mahalaga na may kontrata? Ang kontrata ay isang proteksyon ng mga OFW dahil nakasaad dito ang kanilang mga karapatan, katungkulan, kalagayan ng pagtatrabahuhan, termino ng kontrata at benepisyo ng OFW. Ang di pagsunod sa kontrata ng sinumang partido ay isang paglabag sa batas at maaaring batayan ng paghabla ng kaso. O ano kabayan? Handa ka na ba? Huwag kalimutan ang iyong kontrata ha! Ingat! Ayan si Mama. Parang walang problema, di ba ate? Oo nga, palaging masaya at puno ng ngiti. Pero ang hindi nila alam, Ay handa siyang gawin ng lahat. porsigido sa paghahanap ng trabaho. Kahit lumapit sa patalim. Hanggang sa hindi na siya nakauwi. Walang sino man ang may karapatan sa iyong katawan, sapagkat ito ang iyong kayamanan. Babae ka, hindi alipin ni numan. Human trafficking ay labanan. Okay. Balik tayo sa ating programa. At ngayon tingnan naman natin ang mga trabaho. Trabaho patrol tayo. Ayan, ang LBS, local hiring po ito ha. Local hire opportunity for a special project sa Australian client. Pero dito, ano?
Okay, mobilization and training coordinator. Manage all aspect of mobilization and compliance including client approvals, site access, training verification, flight and accommodation. Preferably with a minimum of 2 years of professional experience. They need also finance officer. Match invoice to purchase orders and ensure the correct coding of invoices. Support the payroll functions, including review of timesheet, data against employment, employment contract, and progress claims. Knowledgeable in SAP and other accounting application, preferably a minimum of 2 years of professional experiences. Please send your resume to lat.soriano@e-recruitment.com.ph. King Pad Military Medical Complex in Darhan, Saudi Arabia. Anong mga kailangan? Charge nurse, male surgical and female medical. Ano mga kailangan? Lalaki o babae, kailangan po nila bachelor degree in nursing, valid registration license as a nurse, preferably with nursing specialist registration in Saudi Arabia or higher. More than 2 years progressive nursing experience, exclusive for full-time study period with at least 1 year of unit in charge experience. Perido, alam mo, okay, at siyempre ito na naman po tayo sa Serbia. Kailangan ng perido pupunta sa Serbia. No fees in any form or purpose will be collected from the applicant. Okay, kailangan nila ng 6 na cleaner. Male, yan, lalaki. High school graduate, pwede na. Cleaner, must have at least 1 to 2 years experience in resort hotel. In the knowledge in basic cleaning duties such as sweeping floors, mopping, polishing, dusting, furniture, and surface. Kaya kong gawin yan. Emptying trash and wiping windows. Yan ang mahirap. Cleaning areas such as restroom, lobbies, cleaning toilet, sink, mopping, tile floors. Good in English communication skills. Okay, wellness and spa cleaner. Kailangan nila babae, lalaki, high school graduate. Wellness to, no? Yung mga marunong magbasage. Must have at least 2 years experience in cleaning at wellness and spa facility. Good in English communication skills. Okay, open sila for walk-in. For other position, a drop box is provided for your application. Otherwise, please send your updated resume to recruitment@peridointernational.com with email subject, ano yung trabahong papasukan ninyo. Yan. Okay. Staff house. Yan. Sa staff house, they are looking production supervisor sa Canada. Qualification must have food manufacturing experience. Minimum 5 years of experience supervising a production team. Minimum of 2 years experience implementing and managing production processes. Knowledge of the plastic industry and experience with sheet extrusion considered as an asset. Good knowledge of ISO and SQF processes and standards. Experience in a total quality management, continuous improvement, problem resolution, added value, production, and all its tools. They need 100 female cleaners in Saudi Arabia. Ayan po. Ang Delta Beer Overseas Job Placement and General Services Incorporated nasa Pasay. Unit 2D, second floor, Miramonte Building, 53 Senator Hill Puyat Avenue, corner Rojas Boulevard, Pasay City.
Landmark Camel Appliance, Buendia, Pasay. City next to Gas Station, Buendia. The owner, RG Socorro Sacote. With telephone number, positive 639-276-787454. Okay, but nakuha naman natin ang ating RTBM. Very, very happy to be able to welcome you and to see and discuss with you, as we have just had, all of the things that we think that can be done. And they, as ever, face-to-face meetings bring about much opportunities. And so I am looking forward to an era of closer ties and closer partnerships between New Zealand and the Philippines. And it is my great personal pleasure and a great honor for the Philippines to receive you, Prime Minister Lukson, and your delegation. And I look forward once again to all the work, the good work that we can do for the mutual benefit of our two countries. The Philippines and New Zealand already have a good relationship. But President Marcos and I want to put renewed energy and intensity to that relationship. And that means building out the connections we have in the defence and security spaces, certainly means building it out in the people-to-people links, and also our economic agendas. Ang kabuuan, no? Ang kabuuan ng ating programa, pero papakita natin sa inyo ang ilang mga ginawa naman ng ating katotong Jeff Balsa. Ma'am Marian. Sir Dingdong, message po sa mga OFW. Pengen naman po message sa mga OFW. Sana po parating mag-ingat po kayo kung nasaan kayo. Salamat po sa support sa pelikula. Ma'am Marian. All OFWs, we're proud of you. We are grateful to your sacrifice. And always remember, there's no place like home. There's no place like home. Thank you. Nandito tayo ngayon sa Ma'am Diwata. Hindi ko alam kung ano yung tatawag ko. Sorry. Mrs. na lang. Mrs. Diwata. Mrs. Diwata. Ayan. So, kanya pong overload. So, pinasalan po natin dito. At napakaraming tao until now. So, paano ka nagsimula dito? Ayan, nagsimula muna ako, hindi muna parit. Yung madalas ko itong ikwento, yung ang tinta ko muna nung una, sigarilyo, kapitok, mga merenda. Tapos hanggang sa may friend nga ako na magaling magluto, nag-suggest siya na bakit hindi tayo maglagay ng kainan. Kung may puhunan ka naman pambili ng kaldero, so ayun yung time na may ipon na ako. So yung dami ko din napagdaanan namin, kasi ang business parang sugal yan. Kami siya talaga with or load check. Pag yung mga time na nalulos ako, kailangan na talaga galing pa natin, lalo pa natin galingan, magpursige pa tayo lalo, ano pa ba ang kulang para ma-improve pa yung tindahan mo. Naranasan mo ba minsan nung una na parang nalulugi ka? Ay maraming beses, hindi lang parang, maraming beses din ako nalugi. Nag-try lang ako ng nag-try, kasi di ba
Di ba dati, lalo na pag sa kalsada ka, may clearing talaga, hindi may iwasan talaga na matangay yung mga gamit mo, matangayan ka na kung ano-ano. Ay kung namuhunan ka lang sa 5-6, tapos natangayan ka pa ng 5, natangayan ka pa ng lamisa, ng upuan, mga cooler. So ang hirap, di ba? So ang tip ko lang sa inyo, habang kumikita kayo, maliit man yan o malaki man yan, mag-ipon talaga para if ever, meron kayong pangsimula bandang huli, merong mahuhugot. So yun lang. Isa na lang, payo na lang sa mga OFW. Ayan sa mga OFW naman, tipagan nyo lang maigi, tapos tiis lang, di ba? Tapos mag-ipon din talaga dahil sa bandang huli, hindi naman lahat ng panahon malakas tayo. So at least, di ba, pag dumating sa point na medyo nanghina na yung katawan natin, medyo nagkaedad na tayo, hindi na tayo alon para mag-OFW, meron tayong ipon, pwede na tayo mag-business, di ba? Pwede tayo mag-negosyo din, di ba, kung nagsasawa ka na magtrabaho. So yun, importante lang talaga, may pira ka para pang simula. So yun lang. Kita mo nga ito, napakaliit lang daw niya. Ayon sa kanyang kwento, napakaliit lang dati. Ilang beses pa siyang anong tawag na? Na clearing operation. Ilang beses na iba nagtagkala ko sigarilyo, soft drinks, kape, mga minamenta sinampa. Ngayon, ang tao niya araw-araw, ilang sa palagay mo? Ilang expected mo na sa tao na binibisita o kumakain araw-araw? Marami din, hindi ko na lang din masabi kung ilan sila, pero marami talaga. Maraming salamat pala doon sa mga taong nag-i-effort para pumunta dito, para makatiim lang ng Diwata Paris ko, lalong-lalo na sa marami pang malalayo pa na lugar. So maraming salamat po sa inyong effort. At sa ating mga vlogger at sa ating mga... Yes, sa lahat ng mga pupunta dito, mga media, mga vlogger, mga basher, hello, shout out na din sa inyo. Lahat naman sa akin, welcome talaga. Oo, welcome talaga. Salamat, Diwata. Yan na yung today. Salamat. Pa-picture naman ako. Go. Naharap po natin ngayon si Sir James Yap, Councilor ng San Juan. Okay, sa lahat, salamat sa pagpunta. And syempre, ang advice lang namin, no, talagang iwasan natin yung mga mag-overload sa mga saksakan dahil ang rinig ko, ang nakarating na balita sa akin is aircon. Yeah, so baka hindi na pinaya. So kaya iwasan natin kung nag-start talaga eh. Pero ingat lang, di ba? Kasi ayaw namin mangyari ulit to. Hindi lang dito sa San Juan, kundi sa buong bansa ng Pilipinas. Kasi mahirap masunugan. Kawawa yung mga tao dahil nabalita ko, ubus na ubus talaga, pati damit, lahat, bahay. So, kailangan mag-ingat talaga kasi mahirap mag-start ulit. Diba? So, sa sobrang init kasi ngayon, Sir James, kaya minsan yung iba nagbababad talaga ng aircon. Hindi nila alam na ito yung mga motor lang at there is a possibility na umiinit din talaga sila. Yeah, oo. Hindi rin natin sila pa-blame pero kailangan minsan kahit pa paano sacrifice din kahit pa paano, patayin muna natin yung aircon kung masyado lang matagal, di ba? Kasi yun nga, sabi ko, iwasan muna yung mga ganito pangyayari, yung masunugan tayo. Sobrang hirap kasi ang hirap magsimula pag nasusunugan tayo. Ang balita ko, mga 250 to 300 families ang nasunugan. So, kasi ubus yung bahay nila. Merong isang kagawad dito sa kung saan tayo ngayon, sa Barangay Batis, na talagang ubus yung bahay niya. So kaibigan pa natin, tulong tayo hanggat makakaya natin sa mga kababayan natin dito sa Barangay Batis. Pero yung pamalaan ng San Juan naman natin, handang gagawin lahat. Nakaready naman si Mayor, pamalaan ng San Juan, nakaready na lahat ng tirahan nila ngayon sa San Juan Gym, siniset up na lahat ng food, pagkain. So, kahit paano, I'm sure sobrang sad sila. Ayaw naman namin na pagdating na sa evacuation area, lalong masad sila dahil walang pagkain, magugutom pa sila lalo. Diba? So, sure kami ay i-guarantee namin na talagang yung pamahalaan ng San Juan hindi magkukulang pagdating sa ganong serbisyo, pagdating sa pagkain lahat at ibibigay namin ng pagkain. Salamat po sa James Consular po ng San Juan. Okay, yan po ang kabuuan ng ating programa sa araw na ito na dito sa ating Balitang Halian. Marami pong salamat. Bye-bye po.